Dante, sino naman yung magpapatupad nitong arrest warrant ng ICC kung sakaling maglabas sila? Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, just click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Menardo Guevara o abogado ng gobyerno umamin na posible nang lumabas yung warrant of arrest nila Digong kung sakaling mapatunayan within this year. Diba guys? Inamin na. So ibig sabihin, meron na nangyaring investigasyon. Hindi na nila kinakaila yan guys. Hindi na kinakaila at inaamin na nila na talagang lalabas ang warrant of arrest. So ang pinag-uusapan na lang dito kung sino talaga. Doon sa nababanggit kasi sa Vera Files, kahit ang mga biktima sinasabi, si Digong, ang kanyang anak ni Vice President, si Bato, at si Bongo, at mga ilang pang personality. So, depende guys. Hindi pa naman natin alam kung sino talaga. Depende sa desisyon ng ICC na yan. Kung sino yung ilalabas nila o mapapatunayan na sangkot nga sa war on drugs. At lalo na itong si Sara, nung panahon daw niya, ng mga DDS pa. Diba? Ang binubulgar nitong si Arturo Las Cañas. So, abangan natin guys kung ano talaga ang mangyayari yan. Kaya ang sabi ni Menardo Guevara, ang problema dito, paano pag-execute nito? Kasi guys, sa totoo naman talaga, wala namang polis ang ICC. Kaya kung hindi makipagtulungan ang gobyerno ni BBM, walang aaresto. Kung sakali lang guys, kung sakaling lumabas ang warrant of arrest kay Digong. Dahil wala silang enforcer, di ba? Enforcement, guys. So, ibig sabihin yan, decision ni BBM kung isusurrender ba si Digong o hindi. So, alam naman natin, sinasabi ni BBM na hindi makikipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Pero pumasok yan, di ba? Pero nakapasok sila. Dati talagang wala sila sinasabing kahit makapasok, hindi. Sabi pa nga ni Remulla, di ba? Sa airport pa lang, babalikin ko na yan. Pagka pumasok. Kaso sabi ni Trillanes, tapos na investigasyon. Di ba? At kinlaro din yan ni Harry Roque. At ngayon, inaamin na rin itong si Solicitor General Menardo Guevara o yung abogado ng ating bansa. So, anong mangyayari guys kung halimbawa lumabas na at di na maiiwasan itong ICC na to? Di ba? Yung warrant of arrest nila. At hindi pumayag si BBM na arestuin o i-surrender si Digong. Ano kaya ang mangyayari? Tsak, medyo magkakagulo guys, di ba? Alam naman natin ngayon, may na-mindset ng taga Mindanao na yung suporta, nasa Duterte pa rin. Hindi yun naman yung may kakaila guys. So, ano mangyayari halimbawa? Hindi yan na-serve. Di ba? Walang magagawa yung ICC dahil wala naman talaga silang pulis at hindi sinurrender nga. Pero darating yung araw guys, mangyayari pa rin at mangyayari pa yan. So unang-una, mapipressure si BBM sa international community dahil may treaty tayo, tratado yan. Usapan yan na kumikilala tayo sa mga treaty natin sa ibang bansa. Kasi nga itong si BBM, di ba? Kung mapansin nyo, punta ng ibang bansa, pinapakilalang sarili niya na ang Pilipinas ay open na. Di ba? Tapos hindi niya kikilalanin yung International Criminal Court. Lalo pa, bandang Europa guys, maigpit sila sa ganyan. Di ba na kung napanood nyo, nandito yung official na rapporteur, di ba? Nirekomenda pa nga niya na tanggalin na yung NTL Cup eh. So sila mahigpit sila sa human rights. Kaya ganun nila ang kalakar nila. So kung sakali man, di ba, si BBM pumunta ng ibang bansa, naghihikayat ng mga investor sa ibang bansa, binibida ang ating bansa, tapos hindi naman rumirespeto at kumikilala sa mga international treaty,
mababatikos na yan. Mapupwersa siya guys, mahirapan siya. At kung sakali, di ba, matapos ang termino ng BBM at tumakbo si Sara at manalo, halimbawa lang manalo sa 2028, paano siya ngayon makakalabas ng ibang bansa? Lalo na kung membro ng ICC, baka dun siya hulihin. Just in case lang guys na may sama rin siya. Mahirapan din siya guys, mahirapan din siya kasi nga maraming member ng ICC ng international community. So halimbawa, itong si Russian president na lang, si Putin, di ba, na-issuean niya ng warrant of arrest ng ICC. Pero bakit hindi siya nahuli o dinakip sa Russia? Eh siyempre, natural, si presidente, hindi siya dadakpin talaga. So mangyayari ngayon, pag nagpalit ng administrasyon, pag natapos na ang termino ni Putin at ang manalo yung kalaban niya, pwede siyang surrender. Diba? Pero pwede ulit siyang i-surrender. Kaya kung nagkaroon ng summit guys ng BRICS, di ba? Ang ibig sabihin ng BRICS, Brazil, Russia, India, China, tsaka South Africa. Nagkaroon ng summit sa South Africa na dapat dadalo itong si Putin. Pero hindi na pinadalo ng South Africa kasi nga hindi rin siya sigurado yung presidente doon na hindi mahuli itong si Russian president, baka magkagulo pa sila, di ba? So, kaya minabuti na lang itong si Putin, mag-zoom na lang. So, online na lang sa nakisummit. So, nakita nyo guys, si Putin powerful na bansa, ang laking bansa ng Russia. Alam naman natin yan, di ba? Alam naman natin yan. Yun na nga, hindi umubra sa ICC, hindi siya makalabas sa mga summit ngayon. Ganyan din sa ating Pilipinas. Pagka naging presidente si Sara, halimbawa lang, at na-issuean lang ng warrant of arrest, hindi rin siya makakalabas ng ibang bansa. Posible rin siyang hulihin. So, yung stand ni Marcos na hindi siya surrender si Duterte, posible pa rin niya magbago. Di ba? Kasi alam naman natin, sa ngayon, mainit na nag-aaway yung Romualdez at Marcos. Di ba? Lalo na si Lisa at si Romualdez kay Digong. So, kung lalong lumalim pa yan, baka talagang itutuluyan na tong si Digong. At lalo pa si Romualdez, di ba, ano sabi niya? Huwag ka magbudol-budol, sabi niya kay Digong, di ba? Nung administrasyon yun, daming pinatay, harapin nyo na lang yung International Criminal Court, di ba? So, palaban din itong si Romualdez. So, narito guys, panoorin muna natin yung balita kung saan ay sinabi ni Solgen Minardo Guevara na yung pag-implement kung paano gagawin kung sakaling lumabas na ang warrant of arrest. Right? So, pasok. Dante, sino naman yung magpapatupad nitong arrest warrant ng ICC kung sakaling maglabas sila? Magandang tanghali agad sinabi sa mensahe sa UNTV News ni Solicitor General Solgen Minardo Guevara. Sinabi nitong walang mekanismo ang International Criminal Court o ICC para ipatupad o i-enforce kung sakaling mag-issue ang ICC ng warrant of arrest. Umaasa lamang niya ang ICC sa pakikipagtulungan ng Estado o bansa para maisisilbi ang warrant. Dagdag pa nito, maaaring maglabas ng arrest warrant ng ICC laban sa mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas kung sino mang individual na maaaring nakagawa ng krimen noong kasapi pa ang bansa sa Rome Statute at kung may probable cause o sapat na patayang nakita ang kanilang pre-trial chamber. Pero pagdating sa enforcement, ay iba na anyang usapin ito. Kaya naman mahalaga ang kooperasyon ng Philippine government. Ang pahayag na ito ni Guevara ay nang matanong kung maaari bang maglabas ng arrest warrant laban kay Vice President Sara Duterte matapos imunay ang pangalan nito sa Oplantukhang o patayan sa Davao City noong alkalde pa lamang siya ng susod. Pero nanindigan naman ang opisyal na walang jurisdiksyon ang ICC. So guys, napanood nyo, di ba? So, yun ang abangan natin ngayon. Kung papaano ang stand ni Marcos just in case. Kasi hindi niya ito maiwasan guys. Tuloy na ang warrant of arrest kasi nga umamin na mismo yung abogado ng gobyerno na itong si Minardo Guevara. Kaya dyan masusubok si BBM kung papaano niya ito i-implement. Kung papaano siya tatayo sa mga international treaty natin. Alright guys, hanggang dito lang po. Abangan yung susunod kong vlog.
Thank you very much.